Hi guys, welcome back to my channel guys, Paparazzi Vlog. So guys, wala pa tayong tulog guys. Magandang umaga. Ngayon, mag-aalas 10 ng umaga. Hindi tayo nakatulog kasi nga nabuang tayo sa kaiisip nito. Ayan, non-able yung iPhone natin, nakalimutan ng pasawa ko yung passcode niya. Kaya ang gagawin natin, pupunta tayo sa Apple Shop. Ginawa ko na yung lahat, hindi natin kinaya. Mahina yung utak natin, kakaiba to. So humingi tayo ng tulong. Tara, let's go. Yan, rekta na tayo dun. Nga pala, ito nga pala, dadaan nga pala tayo dito sa Olsok, lugar ng mga Pilipino. Halos sa 80% ng mga Pilipino nandito. At saka malapit lang yung bahay namin dito. Paboritong puntahan ng mga Pilipino to dito. At dito yung maraming restaurant ng mga Filipino food. Kaya punta kayo dito. At nandito na nga tayo, napakalapit lang. Ito nga pala yung Al Salam Mall, marapit dito sa Olsok at saka marapit dito sa Marina Mall. Yan. At nandito na nga tayo sa loob ng mall. Ayan, pupunta na tayo dito. Papaayos natin. Grabe yung asawa ko, kabago-bagong cellphone, nakalimutan. At ito na yun, oh. Dito tayo. Yan. Ito yung shop nila. Ayan, Digits General Trading Corporation, Authorized Service Provider. Yan, pasok na tayo sa loob. So may nauna nga na sa atin. Akala ko tayo yung mauuna kasi gumising tayo ng wala pang alas 10. So ito nga pala yung shop nila, maliit lang. At ito yung ano natin, iPhone natin, unable na. So kailangan natin magbayad dito. Yan, tayo nang susunod dito. Yan. Ang kagandahan sa umaga kayo pumunta kasi nga wala pang masyadong customer. Yung iba tulog pa. So apat lang pala kami ng customer ngayong umaga. At ako yung pangalawa. At ito na nga, natapos na tayo. Lumabas na tayo. Ayan, naka-isang oras din tayo. Kasi nga nireset niya sa computer doon sa Apple Sport. Kaya uwian na tayo. So ayun, biyahe na naman tayo. Ayan, gamit na gamit yung ano ko dito, yung e-bike natin. Pagkalahatan to, pang grocery, pang trabaho, at saka pang sundo sa partner natin. Ayan, all in one to, mga lodi. Kaya gamit na gamit. Ang laki ng natitipid ko dito. So ayun guys, tapos na natin na paayos. Tara, tingnan na natin. Ayun, sa wakas. Wow. Yun. Sa wakas, naayos na rin guys. Siya nga pala, pag pumunta kayo ng Apple Shop or any outlet ng Apple, dapat sa inyo yung cellphone na yun. Legit na sa inyo. Kasi pagpunta nyo doon, hingihan kayo ng Apple ID. At saka yung password nun. Kung hindi man sa inyong asawa, pero alam nyo pa rin yung password at saka yung Apple ID. Sa mga nakakaw dyan, ayan, hindi kayo pwede dun. Alam nyo na. Speaking of nakaw, ayan, pag-usapan natin, napaka-secured ng mga iPhone user. Yung mga iPhone, napaka-secured. Alam nyo kung bakit? Experience ko at saka i-share ko na rin sa inyo para aware kayo. Ayan, laking tulong to. Makinig kayo. Way back 2021, may kaibigan ako nakapulot ng cellphone. So ngayon, yung nangyari, binuksan niya yung cellphone. Ay, hindi pala, bukas na pala yun. Ngayon, tinurn off niya, pinatay. Yan, pinatay niya. So ngayon, sinampakan niya ng SIM card. Yun yung mali niya. Pero plano niya, isuli daw sa police station. I-report niya sa police station. Yung nangyari, ginalaw niya. Mali yun. Kung gusto mong isuli, gusto mong i-report, rektahan na, wag mong gagalawin. Kasi yung ang nangyari sa kanya, siguro may intention dyan na nakawin. Hindi niya mabuksan, kaya sinuli na lang niya. Ang masaklap doon, yung may-ari nakapag-report na doon sa police station at saka nakapag-email na doon sa Apple. So ngayon nangyari, may case siya.
nung nag-update yung ano namin, nag-update yung civil ID namin dito sa Kuwait, nandoon nakita sa notification, nag-notify yung mga hearing niya. May hearing na pala siya, nandoon 4 na hearingan, hindi siya nakakapunta kasi wala siyang alam. Kasi doon lang nalaman niya nung nag-update yung mobile apps namin, yung ID namin dito sa cellphone to, diba? So ngayon, sakit sa ulo, magtatrabaho ka pa, may case ka pa, 12 years yung pagkakakulong sa binigay na case sa kanya. Tapos may ano pa siya, may hindi pala 12 years, 12 months. 12 months, tapos may ano pa, may penalty pa. May kailangan pa siyang ano, bayaran. So napaka-hassle. Pupunta ka pa ng ano, ng case every hearing, tapos magtatrabaho pa. Yan, yung oras nun. Yan yung ano, napaka-importanting malaman nyo, kasi alam nyo bakit mabilis matrace dito. Kasi yung ano, pag bumili ka ng SIM card, ayun, kukunin sa'yo yung civil ID mo, tapos hingin yung pangalan. Pag kinuha yung civil ID mo, siyempre nandun yung pangalan, susulat nila yung details mo, yung information mo. So yun yung nangyari sa kanya. Kaya kayo mga kabayan, mag-iingat kayo, lalong lalo na sa ibang bansa. So ngayon kailangan niya tapusin yung case niya. So hindi natin alam, sana maayos niya, kasi ang masaklap dun, magpupurgod na siya. Ngayon hindi siya makapagpurgod kasi may kaso siya. Ang problema nun, ibang bansa pa siya, pupunta na siya ng ibang bansa. So may criminal record na siya, may record na siya sa police criminal, di ba? So yun lang, share ko lang sa inyo yung mga nalaman ko. Ayos na natin. Yan, okay na, yun na natin. Yun, di ba? Okay na. So pwede na naman magamit. Yung asawa ko kasi papalit-palit ng password. So ngayon na-reset siya. So tanggal lahat ng ano natin, yung data. So ngayon gagawa na naman tayo ng panibago. Ayan, yung bayad natin nito, hindi ko lang sasabihin, pero may bayad. Akala ko kaya pa sa warranty. Hindi pala kasali sa warranty yung mga ganito, pag nakalimutan mo yung password. Siguro pag may mga sira. So ayan, thank you guys. Hanggang dito na lang tayo mga lodi. Ayan, maraming salamat sa mga nakapanood at tumapot sa video. Sana nakatulong yung impormasyon na binigay ko sa inyo mga lodi. Ayan, like and share naman tayo. At huwag kalimutan, i-subscribe na rin natin yung channel at i-click yung notification bell para magkita-kita tayo sa susunod na i-upload ko. Ayan, parang sikat. Ayan, thank you.